Hello po mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. At kung kayo man ay nasa abroad, OFWs, o wala po sa ating bansa, no? At sa mga oras na ito, kayo naroroon, harinawa ang inyong mga loved ones dito sa Pilipinas, no? Mahal niyo sa buhay, ay okay naman po sila, no? At wala po upang mawala po kayong pangamba. Alright? Maraming salamat. Oh, by the way, sa mga masugid po nating taga-subaybay, mga likers po natin, mga subscribers po natin, no? Maraming salamat, no, sa inyong mga suporta. Lalo yung nagbibigay din po sa atin ng mga super chat, marami ding salamat, no, sa inyong suporta at saka po yung hindi po nag-skip ng mga ads, no, palagi po nagre-remind sa atin si Mary Lebron, no, from Baguio City. Maraming salamat, of course. Or ang ating pong ano pala ngayon, no, ang ating pong maaari pang mag-request po sa inyo sa mga kapapasok pa lang, no. Kung hindi pa kayo napag-subscribe, pwede po pang humingi po sa inyo ng pabor, no. Kung ito man po ay kung ating pong video ay ang ating channel ay you find it informative, no, nakakatulong po sa inyo, napagbigay po sa inyo ng impormasyon o kaalaman sa batas, siguro naman po hindi man po labis na medyo hindi man po siguro kabigatan kung i-request ko po na mag-subscribe kayo. Kung hindi po kayo mag-subscribe, share and like po kayo. Kasi alam ba ninyo, ayon sa YouTube, 60% po ng ating mga subscribers ay hindi po, I'm sorry, 60% po ng ating mga viewers ay hindi po subscribers. No? So kung kayo man po ay isa kayo sa mga nandun, no? Ay pwede po bang mag-subscribe po kayo at share and like po, no? And of course, i-click din nyo yung notification bell upang sa ganun, pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified at wala pa kayong mamimiss, no, sa ating mga episode. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Okay, maraming salamat. All right. Okay, let's go now. Let's now come to our episode for this video. Ang bigyan po natin ng daan ay sulat po sa atin ni Ilas Lexi, si Ilas Lexi. Sabi po niya, "Hello po attorney, ako po humingi sa inyo ng tulong. Nais ko pong malaman kung ano po ang aming gagawin." So, ang aming pong bahay ay nakatirik po sa lupa mana ni Lola sa asawa ko. Okay? Sa kanyang mga magulang. Okay? Ang titulo po ay nakapangalan pa nung dalaga pa ang lola ko ng mister ko. At ang lola po ay pumayag naman na magpatayo kami ng bahay doon sa 330 square meters lot. Okay. Ngayon, doon po ay, ay, ay tatlo po, no? Tatlo daw po kami ngayon ay may gusto ng ibenta. Okay. So ano daw ang kanilang gagawin? Okay. Ganito 'yan, kung considering na nga pangalan pa sa inyong lola yung titulo ng lupa, okay? Ngayon, ang concern mo sa pagkaunawa ko sa katanungan mo ay gustong ibenta ng ng ibang co-heirs ng asawa mo ang kanilang parte, no, doon sa mana. At kung ayaw naman ninyo, well, karapatan po ninyo yan. So, ganito ang gawin ninyo kasi tinatanong nyo kung anong gagawin ninyo. Kung kayo may tuturing, ang mister mo ay may tuturing na surviving heirs ng inyong lola, no? Ay, kung 330 square meters yan, abay, kung tatlo sila, abay, i-subdivide ninyo yan into 3 equal parts. Okay? Upang magkaroon kayo ng 110 square meters bawat isa. Ngayon, ang problema dito, kasi kung nagtayo kayo ng bahay na kung saan naman pinayagan kayo ng inyong lola, kung pinayagan naman kayo may tuturing na isang builder in good faith. Okay? Ngayon, so, ang gawin ninyo ay magkaroon kayo ng hatian at request ninyo doon sa ibang kapatid, no, sa ibang co-heirs, na yung lupa na tinitirikan ng bahay ninyo, no, base pag nagpasorbi kayo o nagpartition na kayo, ay yung portion ng lupang iyon ay doon ay kukunin, no, doon mapupunta sa asawa mo, okay? Kasi doon ang bahay ninyo, okay? Tapos karapatan naman ng co-heirs, no, co-owners na ibenta yung kanyang lupa, ibenta din nila. No, importante lang ay
maihiwalay muna yung portion ng mana ng mister ninyo kung nando'n nakatirik ang inyong bahay mula doon sa kabuuan. So, kailangan makipag-ugnayan kayo sa geodetic engineer upang magkaroon kayo ng partition at subdivision and lot plan upang mahiwalay ang inyong portion ng mana ng mister niyo doon sa kabuuan. Ngayon, kung ibenta ng dalawa ang kanilang share, karapatan nila yon. Okay? So, upang dito ay hindi po magiging parang hindi kayo maging obstacles, no, doon sa kanilang kagustuhan na ibenta po ang kanilang property. In the same manner ay hindi rin kayo pwedeng pilitin na ibenta yung share ng inyong husband. Kaya lang may nakita akong possible problem dito is kung halimbawa kasi ay hindi pumayag ang ibang kapatid o kaya pagdating na doon sa partihan, no, ay kung saan ay yung portion ng inyong bahay ay doon ay mayroong masasakop doon sa share naman ng ibang co-owners, okay, or co-heirs, o hindi pumayag na yung lupa ninyo, yung bahay ninyo ay nandun sa mapunta sa iba, no? Nandun ang bahay ninyo, and then siyempre hindi naman din kayo papayag, ay mangyari po niyan, magkakaroon kayo ng pag hindi kayo nakakasundo, ay sa korte na po ang punta ninyo diyan upang iresolba ng korte ang karapatan ng bawat co-heirs, no? Kasi nabanggit mo na ang lola ninyo ay pumayag naman na magtiri kayo ng bahay doon sa lote. So in short, kayo may tuturing na builder in good faith. Pag builder in good faith kayo, okay? So meron po kayong karapatan kung kanino mapunta yung lupa o yung share na yan na nakatirik ng inyong bahay at ayaw ibigay sa inyo, you are entitled to be compensated doon sa inyong bahay or bilhin po yung kanilang share, no? Doon sa lupa kung ang value ng bahay ninyo ay mas mahalaga pa doon sa lupa. Okay? So, in the same manner, kung mas mahalaga ang value ng lupa kaysa inyong bahay, kung kanino man ma-assign yung portion na yon, ay pwede niyang bilhin ang inyong bahay din. So yun ang inyong karapatan at yun ang maaari niyong gawin. Pero pinaka-the best niyan ay maiwasan po yung pupunta pa kayo sa korte. Pinaka-the best niyan ay kayo ay umupo kayo at mag-usap sa isa't isa. Total, ang nakikita ko ritong issue gusto naman ng iba na ibenta. So they don't seems to care, no, about the house. So mag-usap kayo at palagay ko naman kung kaayos ang inyong pag-uusap ay consider na gusto nilang ibenta yung share nila, ayaw naman nilang i-keep yan, ay hindi siguro magiging problema ang ganitong usapin, no? So check with your co-heirs, co-owners, and then of course makipag-ugnayan kayo sa inyong lawyer, no, for further information and guidance, no, hinggil sa inyong situation kung sakali mang hindi kayo magkakasundo. Okay? Lamang na ang may alam sa batas. O bago tayo magpatuloy, ay pwede po ba makahiram po ninyong oras, no? Pinopromote ko lang po ang ating libro, no? So particularly po, ito pong Legal Handbook, A Daily Companion for All, no? Ito po, no? Kasi ito pong librong ito ay nandito po yung extract ng mga batas na may kinalaman more or less sa buhay po natin from the time na tayo pinagli hanggang sa tayo ay nagkaroon ng pinanganak tayo, nagkaroon tayo ng pamilya, nagkaroon tayo ng trabaho, nagkaroon ng mga properties, may issues sa support sa mga bata, marriage, no, separation, meron pang divorce, things like that, no, at mana, no, at nagkaroon tayo ng issues sa labor, no, at sa easement, no, right of way, ay basic po yan, mga pinag-usapan ba natin dito sa ating channel. More or less po ay ang extract ng mga batas na yan, no, ay nandito po sa legal handbook na ito, and malaking bagay kung meron po kayong kopya nito sa inyong workplaces o sa inyong bahay po ninyo. All right? So another book na I encourage you to have a copy of this book is yung Legal Handbook on Our Bill of Rights. Ito pong librong pong ito, or Handbook on Our Bill of Rights, no? Ang librong ito ay it contains yung ating pong karapatan, no?
sa ilalim ng ating saligang batas, in the event na yung ating Estado ay mag-exercise po sila ng kanilang inherent power as a sovereign state. Ano po yun? Siyempre po, tinatawag nating the power of eminent domain, na kung saan ang ating pong private properties, lupa po natin, no, ay could be used or expropriated by the government, no, for public use and purpose, subject to just compensation. Of course, meron ding situation na we might be entitled to just compensation. Okay? And then we have also the issue of search and seizure. O, kailan ba tayo pwedeng mahalughog yung ating mga properties? No? Kailan ba tayo pwedeng maaresto na walang warrant? O kapat ba talaga may warrant of arrest? No? So, at meron na rin po tayong mga cybercrimes po ngayon na kung saan ay pag ang ating pong mga electronic gadgets, no? Tulad ng computer, laptops, mobile phone, ay magagamit po yan sa krimen, ay magiging cybercrime po yan. That could be subject to cyber warrants, no, upang sa ganun yung ating po mga electronic gadgets could be confiscated or seized, no, by the authorities for forensic examination. Okay? And of course, pag tayo ay under custodial investigation, o pag naaresto ng walang warrant at nandun po kayo sa presinto, okay? Ano ba ang karapatan ninyo, no? Sa ilalim ng batas kung kayo ay under custodial investigation. Kaya napakamahalaga po na mayroon po kayong kopya, no? Sa mga nasabing libro sa inyong bahay o sa inyong workplaces for your ready or handy reference po, no? At sa inyong magagamit po ninyo to, no? Hopefully, no? At sabi nga natin, iba, magbigyan natin ng kahulugan na lamang na may alam sa batas, and you could share the information that you have, no? Doon sa inyong kaibigan, kamag-anak o kapitbahay. Of course, wala pong substitute na magkonsulta po kayo sa inyong lawyer. Okay? Of course, ibang libro po natin, yung labor laws, no? At saka po yung ating corporate laws, annotated, at saka yung ating pong tinatawag nating yung ating Handbook on the Code of Professional Responsibilities and Accountability, yung SIPRA kung tawagin po natin. O mga panyeros, panyeras, no? Mga practitioners po natin sa corporate law at saka sa labor relations, mga HR po natin, no? These books, no, could be very handy reference po sa ating practice, no, sa ating profession. Okay, maraming salamat. Thank you very much. And of course, ang libro po natin is published po yan ng Central Books, no? They have branches in Quezon City, Manila, Mandaluyong, Davao, and have also and in Cebu also. Free delivery po nationwide at mga hardbound po mga librong ito. If you're interested, paki-click lang po yung paki-screenshot po, and or you could visit their website, no? At pag nandun po sa website nila, you can more or less have access to these books at malalaman po ninyo kung ano bang contents ng mga libro na yan. Okay? Maraming salamat. Alright. So, sa mga kapapasok pa lang, no? Sa replay naman po, you can view, no, itong replay po natin kung ano napag-usapan po natin dito sa episode nito. Of course, kung kapapasok nyo lang, kung hindi pa kayo napag-subscribe, pakiclick po yung subscribe, share, and like buttons po natin, no? Upang sa ganun, and of course, yung notification bell, upang sa ganun, pag may mga bagong videos po tayo or updates, ay wala po kayong mamimiss. Okay? Maraming salamat. Hanggang dito lang muna tayo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat and God bless.